Maligayang pagbabalik mga kasolid, ang pagbubulgar ni Donaire nagsilbing babala sa kampo nitong si Inoue Casimiro na damay na. Memo time, di uubra sa mga Hapon, bakbakang Neri at Inoue nangangalib. Yan ang ating pag-uusapan. Para sa ating unang balita mga kasolid, bakbakan na bukas sa pagitan nitong si Choppy Lopez kontra nga kay Jermaine Ortiz. Didepensahan nga nitong si Choppy Lopez ang kanyang titulo mga kasolid. Pero tiwalang-tiwala itong si Lopez na makukuha niya ang panalo. Sa kasalukuyan, itong si Choppy mo ay merong kartadang 19 wins, 30 knockouts, merong isang talo. Siya rin ang kasalukuyang may hawak ng WBO World Super Lightweight title. At susubukan niyang agawin nitong si Jermaine Ortiz ang kanyang hawak na titulo. Itong si Ortiz mga kasolid ay may kasalukuyang kartadang 17 wins, 8 knockouts, merong isang talo. Banat ni Choppy mo, knockout daw ang aabutin nitong si Jermaine Ortiz. Samantala, tuloy na rin ang bakbakan sa pagitan ni Kambosos at Lomachenko na gaganapin nga sa Mayo 12. Ito nga ang comeback fight nito nga si Lomachenko matapos talunin ni Devin Haney noong nakaraang taon. Paglalabanan niya ng dalawa mga kasolid ang bakanteng IBF lightweight title. Sa opinion ko dito mga kasolid, Llamado itong si Vasily Lomachenko. Choppy Lopez sinabi na rin ang totoong dahilan ng pagre-retiro nitong si Shakur Stevenson. Yan nga ay patungkol daw sa cut sa kanyang sahod. Napansin nga daw nitong si Shakur Stevenson ang pag-reduce ng kanyang earnings. Ito pa nga naging pahayag nitong si Choppy Lopez. Lopez believes Shakur Stevenson's decision to retire was based on his unwillingness to accept a pay cut from Top Rank after his last lackluster performance against Edwin De Los Santos. Kaya para kay Shakur, huwag kasi takbo ng takbo at boring na fighter pagdating sa laban. Sa kabilang balita naman mga kasolid, mga boxing fans at Casimiro brothers, tila nagulat nga sa inihayag nitong si Madam Rachel Donaire. Yan nga ay patungkol sa mga hidden combo nitong si Rachel Donaire at ng kanyang father-in-law na si Nonito Donaire Sr. Ang pagsisiwalat nga mga kasolid ay naganap sa channel nitong si Antay Marukoy nang ma-interview nga nitong si Nemuel Iparagire, itong si Madam Rachel Donaire. Napakalaki nga daw ng tulong ng Team Donaire dito sa magkapatid na Casimiro upang makabalik sa magandang karera. Pero sa kasalukuyan nga daw ay itong Team Donaire ang tinitira nitong Team Casimiro. Partikular na ang kapatid ng ating pambatong si Alas na si Jason Casimiro at sinabi nga nitong si Madam Rachel na may utang pa nga itong hindi binabayaran. Naungkat din dito mga kasolid ang tila illegal na conditioning sa ating pambatong si Angas ng Pinas sa podera nitong si Memo Heredia. Sa mga combo ang isiniwalat nitong si Madam Rachel na galing mismo sa kay Donito Donaire Sr. Ito nga ay patungkol sa tila gumagamit ng turok itong si Memo Heredia sa kanyang mga alagang boksingero. Kung kaya't hindi nga daw nararamdaman ang mga sakit dahil manhid. Kung gusto nyong mapanood ang buong interview nitong si Madam Rachel, puntahan nyo lang ang channel ni Antay Marukoy. Tila nagsilbing babala ito sa kampo nitong Japanese master na si Naoya Inoue. Naalarma nga itong Team Inoue dahil ang makakalaban nitong si Inoue sa buwan ng Mayo ay ito nga si Luis Pantera Neria. At ito nga ay kasalukuyang hinahandle nitong si Memo Heredia. At dahil nga sa pagsisiwalat nito mga kasolid ay lalong maghihigpit ang bansang Japan sa pagpasok nitong si Luis Pantera Neri sa bansang Japan para sa kanyang laban sa Japanese Monster. At pag nagkataon nga mga kasolid ay pwede pang hindi matuloy itong bakbakan. Alam naman natin kung gaano pinoprotektahan ng bansang Japan ang kanilang superstar na si Naoya Inoue. Tila sanay na nga itong si Luis Neri sa ganitong mga aktibidades dahil ganito rin ang kanya naging kaso sa bansang Japan sa laban niya kay Yamanaka. Pero nakahanda naman dyan ang promoter ni Naoya Inoue na si Bob Arum at kung sakaling hindi matutuloy ang bakbakan, alam na yan mga kasolid.
Marami namang pwedeng ipalita dito kay Luis Pantera Neri na karapat dapat ding makalaban ng Japanese Monster. Ano kaya ang masasabi ng ating pambatong si Cuadro Alas, Janel Casimiro sa mga isiniwala nitong Team Donaire na tila gumagamit na daw sila ng bawal sa panahon nitong si Memo Heredia. Pero alam naman natin mga kasolid, balitang balita na yan dati pa, kaya nga tinawag na Memo Time. Hanggang dito na lang muna mga kasolid. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta at panonood. Isang like naman dyan, at sa mga bagong mapapagawi sa aking munting channel, pasubscribe na rin. Mabuhay Dr. Alvin Vlogs. Bra.